Let all the world come and see how the mercy we receive from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come, may they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, we worship. As we worship you, as we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, sweet Lord. As we worship you, Lord, fill our hearts with your glory. As we worship you, oh, we welcome you here. As we worship you, oh yes, Lord, worthy King of Kings. As we worship you, as we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you,
Just lift your hands and begin to worship. As we let your glory fall. Let your glory fall. As we worship, let your spirit fall. As we worship, as we worship. Oh, we welcome you here. We worship you, Lord. Oh, yes. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, worship. Oh, yes, we do. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. As we worship, we worship. Send your spirit, Lord. Send your spirit as we worship. Worship. As we worship, Lord. As we worship. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my
Okay, so magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa Amerika, nasa New Zealand, nasa Singapore, Hong Kong, Canada at iba't iba pang mga dako na kung saan ang tinig na ito ay nakakaabot. Magandang araw po sa inyong lahat. So sa oras na ito ay patuloy na tayo po ay magsama-sama upang patuloy na ibukas natin ang lahat ng katotohanan na kailangan po nating malaman ayon sa pangunguna ng Banal na Espiritu Santo, at hayaan natin na ito ay siyang mag-manifest sa ating mga buhay habang tayo ang ating kaisipan ay ilalagay natin sa ilalim ng pamumuno ng ating mga puso upang lubos na unawaan natin at matanggap ang bawat mga katotohanan na nais ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. Kaya po, alisin natin, lumabas po tayo sa ating limitasyon at hayaan natin na tayo ay makapailan lang sa lampas ng ating limitasyon upang tayo po ay makapag-soar up into the highest dimension ng Diyos ay kanyang itinakda na tayo po ay makarating na magsama-sama habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito upang makiisa sa ating Panginoong Hesus sa kanyang katuparan ng kanyang mission na ito ay ikabubuti ng ating buhay mula ngayon hanggang sa eternity. Kaya po sa oras na ito ay makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 1 verse 11 hanggang 14. King James Version. In whom also, umpisan natin sa 9. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He has purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Father, we thank you for this scripture. I pray to continue unveil, Lord, all the truth behind all this written scripture, na patuloy, Panginoon Lord God Almighty, na maipahayag, Lord, sa amin pong kalagitnaan ang bawat mga katotohanan na ito, Diyos, ay kinakailangan po naming yakapin, Panginoon Lord God Almighty, at i-treasure sa aming mga buhay ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunuan ni Angel Michael, Angel Gabriel, at higit sa lahat in your holy presence, O God Almighty, allowing us, Lord God, Lord, to stand that, Lord God, into your holy presence as one together all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayan sa araw na ito ay hinggil po sa realidad ng Espiritu Santo. So, napakalaga po na maunawaan natin dahil ang Espiritu Santo ay ito po the third person of the Godhead. At kinakailangan maunawaan natin dahil sa napakaraming mga nagtuturo nito, maparelihiyon, mapatradisyon, ay ina-address nila na yung ginagawa nila ay trabaho ng Espiritu Santo. Pero tandaan po natin na
sinabi ni Pablo doon sa mga taga Thessalonica, nang sabi po niya, "For God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despise not men, but God who has also given unto us His Holy Spirit." So, ibig pong sabihin na yung uncleanness na tinatawag ay ito po ay hindi doon sa bawat ginagawa ng tao dito sa daigdig. Pero that uncleanness is living within the kingdom of Satan, wherein Satan has inhabit his evil nature sa ating lahat na pagkatao. So, marami kasi nagsasabi na ito ay trabaho ng Espiritu Santo, but then, ang Espiritu Santo, mga minamahal na mga kapatid, ay ibinigay hindi upang i-compromise ang Diyos sa mundong ito, sa mga bagay na ninanais natin o iniisip natin na mga bagay dito sa daigdig na ito. Hindi po, at higit sa lahat, hindi po nakikipag-compromise ang Espiritu Santo sa mga tao na ito ay nagtuturo ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanilang sariling karunungan. So, maliwanag po na dito, ang Espiritu Santo ay dumating sa ating buhay upang una sa lahat ay magkaroon tayo ng ganap at kasiguruhan ng ating pong kaligtasan. Ibig pong sabihin, pagka sinabing kasiguruhan ng ating kaligtasan ay nailipat na yung kaluluwa natin na hindi na ito alipin sa motivation ng espiritu ng mundong ito. But then, nai-translate tayo in the kingdom of God, and we are now motivated by the Spirit of God. So, yun po yung kasiguruhan ng ating kaligtasan. As the Spirit of God has indwelled Himself in our mortal being, and we are clothed with His Spirit, ay dito po ay dumating yung ganap na kaligtasan o kalayaan. Kaya nga lahat ng tao na ito ay pumapasok in the life of Jesus Christ, ay ito ay malaya na. Kaya nga where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Meron pong kalayaan, meron pong yung ganap na pagkawalay sa mundo na ating kinagisnan. So, ibig mong sabihin, yun po yung katotohanan about the Holy Spirit. Hindi po yung binabanggit ng mga religion na sinasabi na ito si Espiritu Santo, mga tradisyon kasi ay mga taong pasensyahan na po tayo, pero yun yung bumangon sila po yung nanggaling sa karunungan ng tao, Bible School. Traditional ang tawag doon. Kaya nga, ginagamit ang pangalan ng Espiritu Santo sa kanilang ginagawa. Ini-address nila. Kaya lang nadi-despise ang Espiritu ng Panginoon. Bakit? Dahil kailanman, hindi po umanig ang Diyos sa mga buhay na ito ay nasa ilalim pa rin ng kapamahalaan ni Satan, wherein na siya po ay kumikilos sa loob ng karnalidad ng buhay ng tao. So yung maging lahat ng mga intellect natin, lahat ng ating pong natutunan, ay ito po ay kabahagi ng ating pagiging karnalidad. So, ibig pong sabihin na kung karnal tayo, ay kaaway natin ang Diyos. Kaya po nasasaktan ang Panginoon dahil yung kanyang ginagawa ay hindi po naaangkop doon sa
pag-declare ng tao hinggil sa Kanya, kundi inilalakip ang trabaho ng Espiritu Santo doon sa nais ng tao na dito ay magkaroon ng favor mula sa Diyos. Pero tandaan po natin na the Holy Spirit has been given unto us in order na tayo po ay makalaya. Ibig sabihin, that is, yun po yung salvation na tinatawag. Kalayaan from the kingdom of Satan. Hindi po na pagkamamatay ka na, saka mo lang makikita ang kaligtasan. Hindi po. Kundi bago ka mamatay, dapat ang kaligtasan ay nakamtan mo na. At andun ang kasiguruhan, because hindi dahil doon sa kaalaman mo, hindi doon dahil sa karunungan mo, hindi doon dahil sa pag-aaral mo, kundi dahil ito ay actual na nangyari sa buhay mo. It is a living truth na nagkaroon ng manifestasyon in your life, that you are no longer motivated by the spirit of this world, but motivated by the Spirit of God. So, makikita po natin na ang pruweba, kapag ka sinabi ng tao na, ang sinabi na, ibig pong sabihin, ang unang mararanasan ng yung pong heartbeat ng Panginoon. Yun yung unang darating na dapat maramdaman ng lahat ng mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Yesus. Kumikilala at ito ay nagbukas ng kanyang buhay para ibukas, para makapag-indwell ang Espiritu Santo sa kanyang buhay. If the Holy Spirit ay nakapag-indwell, then doon una sa lahat, mararamdaman mo, mararanasan mo, o mararamdaman mo the heartbeat of God. And the heartbeat of God, ang pinaka number one na ito ay kanya pong ninanasa is to gather all mankind to be as one together for Christ. So ibig pong sabihin na ito na yung katuparan, yung sinabi niya ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18-19, that God has reconciled the whole world in Himself through Christ Jesus. So, reconciliation. Hindi maaari na yung reconciliation ay hindi maaari na di matupad o maganap yung pintig ng puso ng Panginoon. Dahil noong linikha niya ang tao, nilikha niya na kawangis at kalarawan niya. Kaya nga bakit kawangis at kalarawan niya? Dahil inilagay niya yung espiritu niya sa tao bilang kanyang puso. Kaya itong tao, dumami man sila, as they are innocent concerning sa kasalanan, they are going to cleave together as one in the presence of the living God. Kaya lamang noong pong nagkasala na ang ating ninuno, ay nawala na po, bumalik po the Spirit of God in him, sa kanya, Colossians chapter 3. Kaya nawala po yung puso ng tao at nagmistulang patay ang tao dahil bawat ipinapanganak ay hindi na niya kilala kung sino yung sinasabi niyang Jesus o Jesus Christ. Hindi na niya kilala kung gaano po kadakila ang banggitin ang salitang Holy Spirit. Dahil akala natin, pagka sinabing Holy Spirit ay ibinigay para magiging katulong natin. Hindi po. Kundi ang trabaho niya ay dumating upang ipasailalim natin ang ating buong pagkatao at kaisipan at buong damdamin sa kanyang pamumuno. So, yun po yung katotohanan. Kaya nga ang pruweba na tayo po ay naglilingkod sa buhay na Diyos ay madama mo the heartbeat of God. Ito po yung unang-una na dapat mong madama. Hindi po katulad sa nangyayari
na tayo po sabi magkakapatid tayo at ang Espiritu Santo ay binigay sa atin. Pero ang sabihin ng mga iba, ito yung pamilya namin. Pamilya yung organization. Magkakaiba ang pamilya. Tandaan po natin na sinabi ng Panginoon, kung ang tahanan, sabi niya, ay nahati, yung tahanan na yan ay hindi po tatayo. Kaya nga, upang bumangon ang kaharian ng Diyos dito sa daigdig na ito, para maganap yung divine purpose ng Panginoon, ay kinakailangan through the Spirit of God, ay siyang magdadala sa lahat ng mga tao upang maging isa, to cleave together as one in the presence of the risen Christ. Yun po yung katotohanan. Dahil kapag sinasabi natin na tayo po ay naglilingkod sa Diyos, pero nahati-hati dahil sa mga organizational setup, ibig pong sabihin, yun po ay hindi po trabaho ng Espiritu Santo. It is not established by the work of the Spirit of God, but it is established by the motivation of the intellect of men. Yun po yung katotohanan. Tao lang po yung nagdi-desire. Tao lang po yung gumaganap. Pero kapag tayo ay tunay na pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, hindi na po natin hinahangad na merong isang grupo na maitatanyag. Hindi na po natin hinahangad na merong maitaas na pangalan ng tao, kundi ang pangalang Jesus na lamang. Dahil kung tayo po ay we are the dwelling place of the Spirit of God, ang hangad na lang natin ay to serve the living God one together in His presence. Yun po yung hangad ng isang tao na ito'y nakadama, the heartbeat of God. Na sabi doon sa John chapter 17, na ipinapanalangin ng Panginoon na yung kanyang pagpunta in the cross of Calvary ay yung layunin, yung kanyang pagpunta upang pag-isahin ang lahat. At ito ang ipinalangin niya na sana'y maganap. Kaya nga, marami pong mga organization na nagtitipon-tipon at nananalangin. But they are not one together, but they are united. Pagka sinabing they are united, ibig pong sabihin, may kanya-kanya pa rin silang pamilya. Their organization is still nangingibabaw. Kaya mayroong mas sikat na organization, mayroong mas sikat na mas mayaman na organization, meron namang dukha, pero hindi pinapansin. Bakit? Dahil they are not motivated by the Spirit of God, but they are established. They are established through the motivation of the intellect of men. Kaya po nakakalungkot. Dahil hindi natin nalalaman kung gaano po kadakila ang Espiritu ng Diyos. Dahil yung kanyang pagdala sa atin, actually po, ito po ay napakahalaga. Yung kanyang pag-indwell sa atin. Although tayo po ay hindi po karapat-dapat dahil bilang Gentile by nature, but then, because of His promise to Abraham, na ito ay pagpapalain niya ang buong mundo through Abraham. Kaya ibinukas niya yung pintuan ng kalangitan upang dalhin sa atin ang isang katauhan na hindi kailanman nauunawaan at nalalaman ng tao, maliban lamang kapag ito ay naka-indwell, doon na lamang mo malalaman at mauunawaan yung kanyang pagkatao at kadakilaan. Pero kung wala pa siya, anong mangyayari? Kaya pa ang panalangin ng mga tao, laging inuutusan ng Panginoong Hesus na gawin ito, hinihingi yung favor ng Panginoon na pagpalain lahat yung kanilang mga ninanais sa daigdig na ito. So, ginawa po siyang, yung utusan ang Panginoon. Kaya nakakatakot dahil maging sa mga public official, mga presidente, mga senador,
na sasabihin, sana'y magkaisa silang lahat, Panginoon, at bigyan mo sila ng karunungan. Akalain mo na uutusan mo ang buhay na Diyos, na bigyan ng karunungan ang lahat ng mga taong ito, where in fact, wala pa silang covenant relationship to God. Na ang bahagi, ang papel ng tunay na Kristiyano is to introduce our Lord Jesus Christ and the reality of the kingdom of God sa lahat ng mga tao in order na ang Panginoon ay may karapatan na damitan ang lahat ng ibang pagkatao na ito'y magre-replace sa kanilang pagkatao na na-inhabit ni Satan. So, nangyayari ito, bakit? Because of ignorance. Kaya makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang sabi po ng Panginoong Hesus in John chapter 4, doon sa Samaritanang babae, na ang sabi niya, ang hinahanap ng Ama ay yung sumasampa sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yun yung hinahanap niya. So, ibig sabihin, ano ba yung those who worship Him in Spirit and in truth? So, ibig pong sabihin na ang trabaho ng Espiritu Santo is to make you gawin Kanyang tunay na mananamba sa Kanya. Pagka sinabing tunay na mananamba, lahat ng iyong damdamin, lahat ng iyong kaisipan ay nakalagak doon sa Kanyang trabaho. Nakalagak sa Kanyang kingdom. Ibig sabihin, wala nang naiwan na kahalagahan ng mundo iyong pinanggalingan dahil ipinakita na ng Panginoon, in-unveil na niya ang kalangitan upang makita natin ang realidad ng buhay na ito ay nilayon niya kung bakit niya nilikha ang tao. Through His Spirit. Kaya ito na po yung katuparan. Yung sinabi ng Panginoon to become a true worshiper, pagka sinabing worshiper ka ng Panginoon, ikaw ay lubos na naglilingkod sa Kanya. Living in the Spirit and in truth. And in truth, because the Spirit of truth is the risen Christ. And the Spirit God has given unto you through the risen Christ. Kaya po dalawa po ito. The Spirit, the Holy Ghost, and the Spirit of truth ito ay mananahan sa iyong mortal na katawan. At through them, dito ay naglilingkod ka sa Diyos as you are cleaving yourself to the presence of the Holy Spirit and the Spirit of truth. That's why you become ikaw ay magiging true worshiper. Na lahat ng ginagawa mo ay walang iba kundi ito ay magbibigay karangalan sa kagharian ng ating buhay na Diyos. Yun po yung trabaho ng Espiritu Santo. Ito na po yung katuparan ng sinabi ng Panginoon sa Kanyang bayan na nandun sa John chapter 14 na ang sabi niya na huwag kayong mabahala, I will never leave you. I pray the Father to send another Comforter to abide in you forever. Even the Spirit of truth, that the world, ang sabi niya, did not receive Him because they do not know Him and they did not see Him. Pero kayo makikita ninyo siya dahil mananahan sa inyo. So ito na po yung katuparan. In the dispensation of grace, it is now the full operation of the Spirit of God. It is no longer the will of man. It is no longer the wisdom of men. So, ito ay naabulis na lahat. Through the Spirit of God, yung pong the law that contains, the law of commandments that contains ordinances
and even that enmity thereby. Enmity is the carnality of man. Na ito'y sinasabi ni Pablo in Romans chapter 8, na ito ay kaaway ng Diyos, na ang makalaman na pag-iisip ay kaaway ng Diyos. Kaya yung pagpasok natin sa Kanya, as the Spirit lead us, hindi na po kalakip yung pong pinagnanasahan mo dito sa daigdig, kundi kalakip na po yung pagnanasa mo na makamtan mo ang lubos na kalayaan from the kingdom of Satan and live joyfully in the presence of the living God. Habang tayo po ay nandito sa daigdig na ito. Ang problema lang kasi ay yung pagplapit natin sa Diyos ay hindi na maalis sa atin. Na yung hinihiling natin na favor ay yung pagpapalain lahat yung ating pong ginagawa. Higit na mas mataas yung ating pagtawag sa Diyos, yung katagumpayan ng physical na buhay, rather than yung katagumpayan ng lubos na kalayaan natin bilang kaluluwa to stand into the presence of God. Ganon po ang nangyayari. Kahit na usigin natin, dahil ito na yung nakagisnan nating buhay. Karnal na buhay, makalawan, napakahirap na talikdan, napakahirap na alisin, na kapag wala na, ang takot ay nanduroon. Pero tandaan po natin na yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito at pagkakaloob niya sa atin ng kanyang Espiritu ay upang tayo po ay mapawi lahat ng pagkatakot, mapawi lahat ang kalungkutan at mapalitan ito ng kagalakan. Kaya nga kung titingnan po natin na yung the Spirit that God has given unto us ay siya po yung pag-ibig. Kaya nga, pag-ibig, dahil kapag napag-isa na ang lahat ng tao, tayo po ay andun na po yung tunay na pag-ibig na siyang dumibigkis sa lahat. At yung pag-ibig na yun ay yun yung buhay. Kaya nga kung titingnan po natin yung sinasabi po ni Pablo, nang sabi niya rito, for God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despises not man, but God, who has also given unto us His Holy Spirit. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for you yourself are tough of God to love one another. So ibig pong sabihin, na once that the Spirit of God has been given unto you, and you are living under His rulership, then automatically, mauunawaan mo at mararamdaman mo yung tunay na batas ng pag-ibig na ito, yung pinaka-batas ng Diyos, the law of love. Towards one another. So, ibig mong sabihin na nanduroon yung pong pagiging isa at pagsama-sama bilang isang pamilya ni Kristo. So, kaya makikita po natin, ito na po yung katuparan ng sinabi ng Panginoon na darating the Spirit, the other comforter, which is the Holy Ghost, and the Spirit of truth.
na sabi niya, manahan sa inyo. Kaya makikita po natin, noong sinabi ng Panginoon na maghintay kayo sa Jerusalem at tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya nga nung bumaba ang Panginoong Jesus bilang si Kristo, ay nakapag-indwell sa kanyang bayan. At dito na nila lubos na nakilala. Dahil yung pong pagdating ng Espiritu Santo sa buhay natin, which is the Spirit of the risen Christ, the real purpose of that is to introduce Himself sa atin. Kaya makikita po ninyo na maraming mga tao na ito na po yung katuparan ng sinabi ng Panginoon, if I will be lifted up, I will draw all men to myself. Kaya yung nag-umpisa ng church journey in the book of Acts, first for the Jews and second to the Gentiles, ay napakarami ang nakakakita at pumapasok sa kingdom ng Panginoon Jesus na napapabilang sa iglesia. Because it is the operation of the Spirit of God. So, ibig pong sabihin na noong pong bago pumunta ang Panginoong Jesus in the cross of Calvary, ay kinondisyon na niya yung kanyang bayan. Inaralan na niya kung ano yung kanilang mangyayari. Kaya nga noong dumating na bumaba ang Panginoon after na siya ay nag-resurrect, itong kanyang bayan ay hindi na sila nagreklamo because they know, they are already prepared for that. Na yung kanilang physical na katawan, hindi po doon sa kanilang programa at kaalaman, but it is the operation of the Spirit of Christ that dwells in their life. Kaya makikita po ninyo kung ano yung mga nangyayari na mga himala during the time of the book of Acts. Kaya lamang ito ay unti-unting naputol dahil sa pag-rise up of yung pong pag-uumpisa ng Catholic churches during the 11th century. Na yung kanilang batayan, kung bakit sila nagtayo ng Catholic Church, ay upang ipagpatuloy yung sinabi ng Panginoong Yesus na ang sabi niya, teach all nations, Matthew chapter 28, teach all nations, baptizing them in the Father and the Son and the Holy Ghost, and teaching them to observe everything that I have spoken to you, and lo, I will be with you until the end of time. So, kaya nagtayo sila, teach all nation. Kaya lamang, yung pagpapakilala ng religious concerning Christ ay hindi po doon sa buhay ng tao, kundi isang larawan o inukit na larawan na sinasabi, yun si Jesus. Kaya po, ito po ay hindi nila nauunawaan. Dahil dumating po yung 19th century noong i-motivate ni Satan ang karunungan ng tao para totally ay masuppress ni Satan yung pag-rise up ng kingdom ng Panginoon through the full operation of the Spirit of God, ay minotivate niya ang karunungan ng tao upang magtayo ng Bible school.
Kaya nga yung Great Commission na sinasabi nila ay yung pong Matthew chapter 28 na ito rin yung ginamit ng mga Catholic churches upang ipagpatuloy nila yung kanilang religion. Ang religion na ito na dalhin sa mga tao. At ginamit din dito, teach all nation, preach the gospel. Pero nakita ba nila yung sinasabi ng Panginoon in Luke chapter 14? Na totoo po na ang sabi po sabi niya, teach all nations. Pero hindi nila nakita itong sinasabi ng Panginoon dito sa Luke chapter 24, verse 46 to 49, nang sabi niya, and said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon na, go, teach all nation. Pero ang sabi niya, but wait, because I will send the promise of my Father upon you. The promise is the other comforter na sinabi ng Panginoon in John chapter 14, that the other comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things, and put to remembrance everything that I have spoken unto you, and to guide you into all truth. Ito ay hindi nila nakita, na ang sabi, but tarry ye in the city of Jerusalem, until you be endued with power from on high. Bakit? Because yung pagdating ng kapangyarihan ay dito na po maidadamit sa sinumang susuko sa Panginoon, the Spirit of God, upang ito ay lubos na makilala mo kung sino yung itinuturo mo. Paano nila ituturo concerning Jesus Christ na hindi naman nila kilala? At makikilala lamang natin ang Panginoon ng lubusan kapag tayo po ay nadamitan ng kanyang Espiritu. Espiritu ng Diyos. Ito po yung nawala. Kaya ano ang itinuturo ngayon ng karunungan ng tao as Satan has motivated yung kaisipan ng tao to teach the Bible? Kaya versikulo from Old Testament to New Testament. But never that they have been, na sila po ay ipinakilala the living Christ. The risen Christ. Why? Because hindi pa nila na-receive the Spirit of God. Ang natanggap lang nila ay yung Biblia. But never the Spirit of God. Dahil kapag you receive the Spirit of God, iisa ang pintig ng puso nyo sa Panginoon. Dahil madadama mo yung pintig niya and the passion of Christ. Nauna sa lahat, bago ka pumunta at ibahagi sa lahat ng mga tao ang katotohanan, be sure na you are cleaving together as one. Nababangon ang kingdom undivided. Ang daming magsasabi ng mga organisasyon na darating ang panahon na pag-isahin tayo ng Diyos. Kailan pa darating yan? Kailan pa darating na pag-isahin ng Diyos?
doon sa pagpunta niya in the cross of Calvary, ay yun na yung panahon na dapat ang lahat ng mga tao na ito'y magsasabing they're going to serve Him, ay they are cleaving together as one for Christ. Yung sinasabi na darating, walang darating. Kaya nga makikita natin ngayon, the full operation of the Spirit of God ay nag-subside. Ilan na lamang po ang nagdadala nito. Bakit? Dahil puro karunungan na ng tao. Nawala na yung kapangyarihan. Nawala na yung demonstration of Spirit and power. Puro karunungan na lamang. Na ang itinuturo kung ano yung nabasa nila doon sa mga bersikulo, inuunawa nila at sasabihin, kailangan ito ay dalhin natin sa ating mga buhay. Hindi po. Dahil ang banal na kasulatan ay binigay sa atin in order na ito po ay makita po natin from the beginning up to the hanggang dito sa dispensation of grace, kung paano po kumikilos ang Panginoon from dispensation to dispensation of time. At malalaman natin yung panahon na kung saan ay ating kinatatayuan, what kind of dispensation is this now? It is the dispensation of grace, the full operation of the Spirit of God. Ito na yung umpisa ng end time. That the whole world needed, ito'y kailangan na magkaroon ng preparasyon before the end of all things will come. Kaya nga sinasabi ko, ang sinasabi ng tao dito, lalo na pag yung Biblia ay binuksan, totoo, tama po yung mga sinasabi nila kahit na yung mga religion. By the standard of this world, tama sa kanila yun. Pero, when you look at the standard of God, ito ay puro kasinungalingan. Puro mali. Kaya nga kung ipahayag mo ang katotohanan mula sa Diyos, hindi tinatanggap ng karunungan ng tao. Dahil ang alam nila, yung kanilang kaalaman, yung kanilang katalinuhan, yung kanilang napag-aralan, ay yun na po, yung totoo. At kapag nagsabi ka ng mga bagay, na ito ay lumalampas doon sa, it is beyond limitation of man, sasabihin kulto na po yan. Dahil ang mundo, even Satan, ay hindi niya tinatanggap ang katotohanan mula sa Diyos. Kaya po panahon na igalang na po natin the gracious Holy Spirit. Kasi yung paglipat natin kay Kristo sa buhay na Diyos ay ibig sabihin na tayo ay nagpapasailalim under the rulership of the Spirit of God. Lagi kong sinasabi na nung wala tayo sa ating Panginoong Hesus, na yung kaisipan natin ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng laman, where Satan has executed his evil laws. At dito na niya ininhabit yung kanyang evil nature sa ating mga laman. Pero nung narinig natin ang katotohanan at nag-decide po tayo na tayo na ay humakbang palabas sa kingdom ni Satan to enter into the kingdom of our Lord Jesus Christ at sumuko sa Kanya, ibig sabihin na yung kaisipan na po natin ay
inilipat na natin under the rulership of the Spirit. Kaya kapag tayo po ay nasa ilalim ng pamunuan ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin na ang ating kalikasan is no longer a carnal person. Pero tayo na po ay spiritual na tao because we are ruled by the Spirit of God. Hindi na po tayo motivated by the spirit of this world and motivated by the intellect of men, but motivated by the Spirit of God. Because yun po yung layunin kung paano siya magpakilala sa mga tao. So maaaring sabihin natin, Pastor, bakit kailangan para makapaghari ang Diyos ay kailangan makapasok sa atin. Kailangan mag-indwell sa atin. Bakit? Tandaan po ninyo na nung nilikha po ng Diyos ang tao, nilikha po niyang espiritual. Bakit? Dahil nung ilagay ang kaluluwa sa katawan na kinuha niya sa lupa, ay inilagak niya yung kanyang espiritu bilang pinakapuso ng tao. Pero yung katawan, kung bakit kumuha siya ng katawan sa alabok, ay upang ito ang magsilbi na magiging tanda na ang maghahari sa daigdig na ito ay yung mga nilalang na mayroong katawang galing sa lupa. So itong physical na katawan, ito po yung simbolo ng authority ng tao to rule. To exercise his kingly position on planet Earth. Nung sinabi ng Panginoon, go be fruitful and multiply and replenish the earth and take dominion. The word dominion is exercising kingly position here on planet Earth, bilang ito ay nilayon ng Diyos na magiging paraiso. A miniature of heavenly paradise. Pero nakuha ni Satan. Dahil nagkasala ng ating ninuno, kaya yung puso ng tao ay wala. Nawala. Ang meron lang sa tao, emosyon, intellect, and will. Kaya bakit ka umiiyak kasi may emosyon? Bakit ka nagagalit kasi may emosyon? It's no longer operated by the Spirit of God or the heart of God. Kaya nga, noong itinagda ng Diyos ng magbantay sa planet Earth, ang tao na lamang ang may karapatan na magbukas ng pintuan dito kung sino ang bibigyan niya ng kapamahalaan na maghari. Pero nung nakuha ni Satan ito, he conquered the whole world. Kaya ang tanging kapamaraanan na lamang ang Diyos ay himukin ang mga tao. Naibigay yung kanilang mga physical na buhay para magamit niya as his authority to rule at maalis yung kapamahalaan ni Satan and all the spirit of this world na ito'y kumukup-kup sa buhay o kaluluwa ng tao. Kaya napakahalaga. Ang katanging nais lang ng Panginoon sa atin is to surrender our whole being unto Him. Upang yung physical na katawan natin ay kanyang gamitin as His dwelling place, as His tabernacle. At ito yung magiging kapamahalaan niya to exercise His dominion here on planet Earth. Siyempre, gagamitin niya tayo. Kaya nga, we are serving Him in spirit and in truth. A true worshiper. Katulad nung wala tayo sa Panginoon,
tayo ay nag-worship kay Satan because we carry his work. Iba-ibang trabaho ni Satan sa buhay ng tao. Na ito ay nagpapahayag that we are worshiping Satan. But then, nung dumating ang Panginoong Yesus sa mundong ito, hinimok niya tayo. Pero hindi tayo pinilit, but hinimok niya tayo na magdesisyon upang lumabas na sa kingdom ni Satan dahil binuksan na niya yung pintuan. Tinalo na niya si Satan. Nandun na yung tinatawag na executive clemency. Napatawad na tayo. Napardon na tayo. Pero ang masakit, kinuha yung Biblia sa loob ng bilangguan at itinuturo kung ano yung kaunawaan lamang ng tao. Ang Biblia po ay hindi po ganoon, kundi ito ay nagtuturo kung paano mo matatagpuan ang buhay na Diyos na ito, na sa Kanya, dito mo matatagpuan ang iyong kaligtasan. The works of the Spirit of God. Kaya pasensyahan na po tayo. Hindi ko intensyon na manakit ng damdamin ng tao. Pero inilalabas ko, binubukas ko ang trabaho ng demonyo. Dahil kung paano ginamit ni Satan, si Nimrod in Genesis chapter 10, upang gumawa ng tower na ininitiate niya sa mga tao na maging isa silang lahat, ay kaya nilang ipaabot sa langit ang tower na yon. Kaya ang ginawa ng Diyos ay winasak yung kanilang language upang hindi na sila magkakaunawaan. Kaya nga nung dumating ang pagkilos, the operation of the Spirit of God, yung mga tao ay nagdagsahan sa Kanya bilang one together. Kaya makikita nyo, binenta pa nila yung kanilang mga ari-arian at nila dinala doon sa harapan ni mga apostoles at ibinigay sa pangangailangan ayon sa pangangailangan ng iba at hindi sila nangailangan pa. Kaya ang tanging paraan ni Satan ay gamitin ang religion. Pero hindi siya nagtagumpay dahil the more na nasasaktan ang mga disipulos ng Panginoon, ang mga tao na kabahagi sa kingdom ng Panginoon, sila yung mga nagkaroon ng martyrdom to face persecutions at mga iba pang mga bagay dahil sa mga Roman Empire at sa bumangon na religion. Kaya lang naglalabasan ng mga tao towards the kingdom of God. Kaya ultimately, ang tanging magagamit na lang ni Satan upang pigilin yung pong the mighty operation of the Spirit of God to rescue mankind is to motivate the intellect of men. Kaya si Mr. Simpson, siya yung nagumpisa na nagtayo ng Bible School in America and Canada. At tinangkilik ng maraming mga Christian denomination. Hanggang ito ay lumaganap. At yun na ngayon ang naghahari sa buong mundo. Karunungan ng tao. Kaya makikita nyo mga papastor, reverend, pastor ngayon ang tawag na sa kanila, ang kanila pong address sa kanila ngayon ay chap. Saan mo makikita sa Biblia ang chap? Mas higit na pinapahalagan nila ang batas ng mundo kaysa ang batas ng Diyos na nagbibigay kalayaan sa buhay ng tao. Panahon na upang magising tayo. Pero tandaan po ninyo, hanggang ako po ay humihinga,
hanggang ako po ay nabubuhay. Hindi po ako titigil. Na ibigay ang warning. Dahil yun yung mandato ng Panginoon sa akin. Sound the alarm in the holy mountain. Pero inuulit ko, hindi ko intensyon na manakit ng damdamin ninyo, kundi upang maibukas ko ang trabaho ng demonyo. Na ito yung pumigil sa full operation of the Spirit of God, dahil ito na po yung end time. Kaya walang magagawa ang Diyos, kundi ang sabi ng Panginoon kapag sabi niya that the Son of Man shall come down, Matthew chapter 25, verse 31, shall come down with his holy angels and sit at the throne of his glory. Ang sabi niya, igagather niya ang lahat upang paghiwalayin ang tupa at karnero. At yung karnero nandito sa kanang kamay, na ang sabi niya, welcome my faithful servant. Pero itong mga karnero nasa kaliwang kamay, at sabi ng Panginoon, ihulog niyo sila lahat sa lugar na merong nagngangalit ng ngipin. So, ibig mong sabihin, ito na po yung labanan ng tao na minumotivate by the intellect of man and the motivation of the Spirit of God. And those people that motivated by the Spirit of God. Dahil yung pong motivation ng intellect of man, it is still influenced by the motivation of darkness. Kaya saan pupunta ang mga tao? Nasa ilalim ng pamumuno ng mga matatalinong tao, na kung hindi sila gumising, paano na itong mga tupa na nasa ilalim ng kanilang pamunuan? Gaya ng sinabi ng Panginoon, and as long as you surpass the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. So kawawa sila. Mabuti sana kung yung pastor lamang ang pupunta sa impyerno at yung mga tupa ay pupunta sa langit. Kung minsan ginagamit pa yung tinasabi na pastoral ethics para lamang maprotektahan yung tupa ng organisasyon. Pero tandaan po ninyo, habang may magagawa, habang ako'y nabubuhay, hindi ako titigil. Ilabas lahat ng mga taong ito mula sa inyong mga koral and bring them into the kingdom of God. Yung merong tenga ay makinig. Kaya po mahal tayo lahat ng Diyos. Pero kailangan samantalahin natin yung pagkakataon that God has opened the gate ng Bartolina and given us the freedom to choice. Samantalahin natin. Dahil ang panahon ay paikli na ng paikli. At sana habang di na pa tayo nakakapagdesisyon, hindi tayo mamamatay physically. Dahil once na di ka nakapagdesisyon, kapatid, at na-terminate ang physical na katawan mo, impyerno na ang pupuntahan mo. Kaya po mga minamahal na mga tayo, kung mahal natin ang mga tao, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Una sa lahat, we need to enter into His kingdom and give our whole being, our physical life to be His dwelling place and allow Him to motivate us mula ngayon hanggang sa eternity.
Yun lamang po. At magandang araw po sa inyong lahat. Father, thank you, Lord, for this day, Lord God Almighty, that you unveil all these realities, Lord God Almighty, that the words of your Spirit, O God Almighty, ay dakila, Panginoon. At yun ay, that siya, Panginoon, ang siyang magdadala sa amin na ganap na makamtan namin, ang kaligtasan, Panginoon, the assurance of our salvation. And that higit sa lahat, ay maibalik mo, Panginoon, Lord God, ang iyong heartbeat, Panginoon, sa mga tao to join together as one. In Jesus' name. Father, we thank you, and I pray to bless everyone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.